pagpupuri at pasasalamat. Isang awit na kinatha para sa punong mga awit. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway. Dahilan ng taglay mong kapangyarihan, ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Purihin ng pagbabasa sa salita. Patuloy po tayong makisa ng Panginoon. Awitin po natin ang may galak. Awitin po natin ang may galak. Oh
sumamong muli kami, Panginoon, ng mga kapatid ko na magpuri sa iyo, Panginoon, at mag-awit sa iyo, Panginoon, ng pasasalamat. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon. Kiniklaim na po namin, Panginoon, ang katagumpayan na gawain ito, Panginoon. Lord, ikaw nawa ang maghari, Panginoon, ang mangunat, Panginoon. Gamitin niyo lamang aming instrumento, Panginoon, nang sa gayon maihayag po namin, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon. In Jesus' name.
kung kasama ko, Panginoon, nagpupuri sa pangalan mo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga anak mong narito kayo, Panginoon. Gayon din po ang mga wala, Panginoon. Ikaw nawa ang maghari sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa mga anak mong tatayo, Panginoon, sa harapan na ito, Panginoon. Naway ang kalooban niyo lamang po siyang masunod, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, tayo na po'y magpapayan ng kamustahan. Awitin po natin. Ang puso ko'y masaya. Ayun mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen po ba? Pinagpala po ba ang bawat isa? Ayan, kasi lagi ko po chinecheck kasi baka mamaya medyo may nakakaranas na ng problema. Tara, pag-usapan natin yan. Hindi, biro lang po. Ayun, ako po ay nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon sa katapatan niya sa ating buhay dahil muli po ay nagkasama-sama tayo dito sa ating bahay panambahan bagamat naglalagablab sa init ang panahon pero salamat sa Diyos dahil mas naglalagablab yung pag-aawitan natin. Amen po ba? Napagod po ba kayo sa ating pag-aawitan? Hindi. So kung may mga pinagdadaanan man tayong problema, okay lang yan kapatid kasi eto nga sabi sa verse dito sa sa 1 Corinthians po, unang Corinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at sa paat-at ng paraan upang malampasan ito. Amen? Di ba mga kapatid, napakasarap malaman na hindi tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi natin kaya. Naniniwala po ba kayo doon? Ayun. Kasi talaga namang makikita natin yung katapatan ng Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid, may mga kanya-kanya tayong problema. Tama po ba? Lahat tayo may problema. Ultimo bata may problema. Pero nakakatuwa na ang pangako ng Panginoon ay hindi niya tayo bibigyan ng hindi natin kaya or higit sa makakaya natin. At saka yung sinabi doon na tapat ang Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, kahit umaharap tayo sa mga pagsubok, patuloy tayong pinapalakas. Amen po ba? Yes! Isang malakas na palakpak muna sa ating Panginoon. Ayan. So dahil meron tayong background kung gaano kabuti ang Panginoon, hinahamon ko po ang sino ang matapang na mag-share ng kanyang blessing dito sa harapan. Pagpapalaman po yan o pagpapalo ay nais po naming marinig para kami po ay ma-encourage kung sakaling nakakaranas kami ng mga problema sa buhay. Sige po, bago ang lahat
pala, Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay na nakakasama po natin ngayon. Ayun, kami po ay masaya dahil may mga tatay po kaming matatag. Hindi lang po ang mga nanay ang matatag, pati po ang tatay. Ibang-iba po tayo ng pinagdadaanan, ng dala-dala, araw-araw bilang magulang. So ayun din po ang binabati din po namin ang ating kapatid na si Brother MJ na nag-celebrate po ng kanyang 21st birthday kahapon. Yay! Ayan, sige po, hinahamon ko po yung mag-share dito sa harapan. Baka nakalimutan nyo, nakala nyo ha. Sino po? Ay, syempre, ayun ba? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya MJ. Talaga namang umaapaw ang kanyang pagpapala. Asang kasusunduin kita. Kuya MJ, asan ka? Ay. Eto pa, sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon sa buhay ni Kuya MJ. Nagpupulit nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na binibigay niya sa akin lakas. Hindi lang physical, mental, emotional, spiritual, syempre. Pinagpapasalamat ko rin kay Lord yung mga blessings na dumadating kahit na medyo maraming bayarin sa buhay. Kasama yan. Tsaka pinagpapasalamat ko rin kay Lord na kahit pa paano nairaos yung birthday ko kagabi, kahapon, at ngayon yun, may raraos. And papasalamat din ako kay Lord kasi nakasama ko ngayon yung family ko, yung mama, daddy ko, tas si ate, tas mga pinsan ko at si tito. Sa Diyos ang papuri po. Ayun, salamat po sa buhay ni Kuya MJ. Talaga namang umaapaw yung kanyang blessing. At tawag dito, iba talaga pag medyo umiidad na tayo, hindi na tayo excited sa birthday natin. Kasi madadagdagan na naman yung taon natin, parang sa stop na yan, 20 na lang, wala lang tataas, tapos na. So ayun, papurit pagsamba sa Panginoon sa buhay ni Kuya MJ dahil nakita namin siya mula nung nag-start siya sa amin. Talaga namang ang puti-puti, ang linis-linis. Sabi ko, mukhang hindi to tatagal kasi yung trabaho niya ay medyo may kahirapan. Tapos nung nakita ko, hala, yakap-yakap niya na yung kaha. Nililiha niya sa katawan, punong-puno yung kanyang katawan ng residue ng liha. Pero ayun, ang galing ng plano ng Panginoon kasi hindi aksidente na napunta siya sa amin, kundi may plano po ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Yes! Okay, sige po, sino pong susunod na mag-share ng kanyang blessing dito sa harapan? Tatawag na ba ako? Tatawag na ba ako? O mag-volunteer kayo? Sige po, sino po ang mag-share? Tapos isabay na po natin pala yung verse para hindi na tayo masyadong pabalik-balik dito sa ating harapan. Ayun, si Sister Z. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Sister Z. Praise God. Nagpapasalamat po ako syempre kay Lord po na una sa lahat ng patuloy niyo pong iniingatan ako, yung asawa ko sa araw-araw. Meron po kami perfectong kalusugan. Safe po kami, pati yung pamilya po namin na wala pong mga aksidenteng nangyayari sa buhay namin. Pati yung pangangailangan namin sa araw-araw na po-provide po sa awa po ng Diyos. At yung mga blessings din po na dumadating po sa buhay namin. At yung sa naman po sa verse naman po, marirelate ko po siya. Kasi nung 2023, ayun talaga yung feeling ko na taon na sobrang daming pagsubok na akala ko hindi ko kakayanin. Na parang nung nandun ako sa kalagayan na yun ay hindi ko nakikita kung paano mo siya malulusutan. Kumbaga, paano mo maiwiwigil yung sarili mo na kasi parang ang dilim eh. Ayun na lang yung, i-describe ko na lang yung nararamdaman ko ng time na yun na parang ang dilim, walang pag-asa yung problema mo. Pero natutuwa ko kay Lord kasi nung panahon na yun, nagbukas ako ng Bible, tapos ang na verse is yung 1 Corinthians chapter 10:13. Tapos ayun yung sinasabi nga ni Lord na walang siyang binibigay ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Tapos
nakaka-bless na nung time na sobrang down na down ako na sabi ko, Lord, paano ko pa ito gagawin? Kasi feeling ko, yung problema that time, hindi ko talaga siya kaya eh. Hindi ko talaga siya kaya ng solusyon eh. Hindi ko mahanapan ng solusyon. Kaya iniiyak ko lang lagi kay Lord, iniiyak ko lang siya lagi kay Lord. Tapos ayun yung binigay niyang sagot sa akin na yung pagsubok na dinadaanan mo na nabibigay sa'yo ay hindi yung makakayanan mo yun. Kasi hindi siya nagbibigay ng pagsubok na hindi niya nakakayanan. At binigyan niya din ako ng isa pang verse na hindi ko nakabisado, sorry. Basta yung verse na sinasabi niya na ibigay ko lang sa kanya yung, ayan, cast your burden upon Jesus for He cares for you. Ayun. So, ay nakakatuwa kasi inanuhan niya, parang pinartneran niya na, hindi, o sige, may problema ka, pero ibigay mo sa akin yan, akong bahala dyan. So, ayun po, kaya nakaka-bless po. Kay Lord po yung lahat ng pagpulit pagsabi. Amen. Ayun, sino po pong susunod na mag-share po ng verse natin sa 1:15:7? Ay, tatawag na lang po ako. Sige po, Kuya John. Gumanon na nga ako yung mukha ko. Ikaw yung gumanon. Yun. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. First sentence muna po tayo. Gito po yun. If you remain in me, sabi ni Jesus. Paano ba tayo mag-remain kay Jesus? Paano ba tayo manatili sa Kanya? Number one, pag manatili tayo sa Kanya, siyempre kilalanin natin siya. Kilalanin natin siya nung simula pa ng bata siya, kung ano yung mga gusto niya. Paano natin siya makilala? Siyempre, sabi niya, and my words remain in you. So, makilala natin kung anong purpose ni Jesus pumunta siya dito sa mundong ito. Siyempre, para bayaran yung kasalanan na gawa natin, para ma-reconcile tayo sa Ama. So, yung words naman niya is simple lang. Sabi niya, sa lahat ng sinabi niya sa New Testament, dalawa lang yung words na lagi niyang inabiling sa apostol niya at sa tao. Dalawang commandments lang. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Pangalawang utos niya, love your neighbor as yourself. Or, sino bang neighbors natin? Siyempre, makakilala natin, neighbors natin yun. So, yun yung commandments. So, paano natin ma-remain sa Panginoon sa atin? Kapag ipisaram, Hilap talaga mag-Tagalog sa Bisaya, Goy, if you, yung word ng Panginoon, pag nakikita sa buhay natin, yung mga salita niya, naipa sa buhay natin. Yun ang good yun. Just nakuha ko rin. Thank you, Lord. So, yun yung sekreto nun, na mamanatili si Jesus. Kasi makikita sa atin. Ano ang example ng Brother Johnson? Ang example po sa akin is ito. Yung wala pa si Kristo sa akin, pag may nakita akong nanlilimos, sabi ko, yan kasi, lulong yan eh, lahat ng pera niyan, hindi lang ganito, kaya nanlilimos na lang yun ngayon. Galakad sa daan. Pero ako, ngayong nakilala ko si Kristo, at nanatili ako sa salita niya at sa Kanya, iba na yung tingin ko. Ang nangyayari, pag nagpipray ko siya, hindi ko alam kung paano siya i-pray, sabi ko, Lord, remember Him. Pangalawa, bibigyan ko siya kung anong meron ako. Hanggat kaya ko. Hanggat kung anong meron konti, hahatiin ko para sa Kanya. Kasi nagre-remain na si Jesus sa buhay ko at si Jesus nagre-remain ako sa Kanya. So, ganun sa salita niya. Ito yung pangalawa, ito yung pinaka-the best. Laging caution po tayo pag nagbabasa po tayo ng Bible. Hindi gagrant ng Panginoon yung request mo kung hindi na-apply yung unang sentence. Hindi magagrant ng Panginoon yung mga prayer, yung request, yung hinahin natin, kung hindi nag-grant, kung hindi pa natin nagawin yung isa. Kasi, yun ang syempre, paano tayo i-gagrant ng Diyos Ama kung hindi nakikita sa atin si Kristo, di ba? Kung namumuhay tayo hindi bilang Kristyano, ganun po yun. So, napakadali lang po nung intindihin po to. Ang way po na manatili tayo kay Jesus is yung salita niya, pagbulay-bulayan natin, at hindi na pilit, gawin natin i-apply sa ating buhay. Mahirap man, pero gagawin natin. Tapos, bilang babalik sa mga problema. Gagawin na natin, babalik naman sa problema. As long na, lagi tayo nag-i-step forward sa
word niya, lagi natin sinusunod. At the long run, tutulungan niya tayong magampanan. Katulad ng sinabi ni Sister Kim kanina, na hindi ibibigay ng Diyos na hindi natin kaya. At nandyan naman siya, at bibigyan tayo ng way para malusolusyonan yun. So yun po yung may add ko sa verse na to. So punin ng Panginoon sa kanyang salita. Ako, ayan po, sa John 15:7 po, yung pagkaunawa ko po sa verse na ito, kung nananatili ako sa Diyos at at yung salita niya ay nananatili sa buhay ko, may tiwala ako na whatever I ask, whatever I pray for, kapag yung mga pinapanalangin ko is naka-align sa salita ng Diyos, sa ikakapuri at ikakalugod ng ating Diyos, alam ko, tutugunin ito ng ating Diyos sa buhay ko. Pag yung hinihingi ko ay is naka-align, hindi kasi si Jesus Genie na, Lord, gusto ko to, ganito. Ito, ayan, hindi kasi ganun eh. Lahat ng ating hinihiling, lahat ng ating mga pangangailangan ay itutugon yun ng ating Panginoon. Pag tayo ay nananatili sa Kanya. Paano tayo mananatili sa Kanya? Yung mga bagay na makalangit, like yung mga gawain ng ating service natin, sa prayer meeting po natin, the way para tayo mag-grow is, ayun po yung part na nananatili tayo sa ating Panginoon. Dahil binigyan natin ng oras ang ating Panginoon sa mga bagay na yun. Ayun lamang po. Sige, ayun mga kapatid, ako din mag-share po ako ng konti dun sa verse natin hindi, Tagalog lang tayo kasi alam mo naman, dito yung mga magbasa. Joke lang po. Ayun, eto patuloy po ako na paalalahanan dito sa verse na to na, na hindi lahat ng ipapanalangin natin ay agad-agad i-grant ng Panginoon, no? Agad-agad niya ibibigay sa atin. Agad-agad matutupad. Kasi, una sa lahat, kailangan muna natin gawin yung part natin, which is yung manatili tayo sa Panginoon. At napakahirap pong manatili sa Panginoon kung hindi po natin inuugali na palagi po tayong, na yun, yung sinabi ni Sister Giselle kanina na sumasali sa mga prayer meeting, sa mga Bible study. Okay lang kung busy, pero kung meron tayong time para sa sarili natin, na quiet time natin, wag po natin kalimutan na magbasa-basa tayo ng mga Bible, mag-seek tayo sa Panginoon, kasi yun yung makakatulong sa atin para manatili tayo sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, sa panahon ngayon, lalo na pag mga nanay, uy, mare, meron akong chika, meron akong mga ganyan. Yung mga hinain natin, i-share natin sa ating mga kakilala, sa mga ka-close natin. So, bago muna tayo mag-chika-chika sa mga kumare at mga friends natin, isip muna natin yung presensya ng Panginoon na kilalanin yung kabutihan niya sa ating buhay. Kasi ang hirap ng nakadepende lang tayo sa mga tao na nasa paligid natin. Ang kailangan po nating palaging dumepende ay sa Panginoon lang. Kailangan manatili tayo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi, marami pong entry point na pwedeng entry point sa buhay natin na pwedeng pumasok ang demonyo at guluhin tayo sa goal natin sa buhay na manatili sa ating Panginoon at ma-distract tayo na huwag tayo mag-focus sa kabutihan ni Lord. Kasi pag tinignan mo pa lang yung problema, ayaw mo na eh. Lord, ako lang pa nakakaranas nito. Bakit ako? Sabihin ni Lord sa'yo, bakit hindi? Kasi yun, wala po tayong bagay na karapat-dapat para sa atin, pero sa pagmamahal po ng Panginoon, ay patuloy po yung biyaya niya sa buhay natin. Ayun naman po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon muli dahil magkakasama-sama po tayo. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pangkalahatang panalangin. At sa pangkalahatang panalangin, mga kapatid, inaalala po natin ang ating bansa, ang mga namumuno po, ang ating bahay panambahan, mga churchmate po natin, nandito man po o wala. Isama po natin sa panalangin. Ganon din po mga kapatid,
paligid po natin ang mundo, ang buong mundo, isama po natin sa prayer dahil hindi na po biro yung pinagdadaanan natin, pahirap na ng pahirap. Pero naniniwala po ako na sa grasya ng Panginoon ay patuloy po tayo makakapagtagumpay. At paalala din po na pag nananalangin, tayo po ay mananahimik, makinig po tayo ng mabuti sa pinapanalangin at mag-agree po tayo. Dahil po nananalangin tayo sa ating Diyos na lumikha sa ating lahat, hindi po sa presidente lang ng Pilipinas, kung hindi sa may-ari po ng mga buhay natin. Kaya sige po, tatawagin ko po si Brother JR para po ilit tayo sa pangkalahatang panalangin.